Sa katunayan, marami ang nagalit sa ginawang selection ni Coach Tim dahil nga raw muling pinulitika ang Gilas Final 12, lalong-lalo na nung hindi pinili si 1GDL. Sinabi ko naman sa inyo na posible din na si 1GDL ang tatanggalin dahil nga ayaw ni Coach Tim na magkaaberyang execution, lalo pat short term lang masyado ang kanilang preparasyon sa isang napakabigat na kompetisyon sa FIBA. At dahil nga dito, pati ang mga tao galit na galit kay Coach Tim. Bakit nga ba ito ang pinili ni Coach Tim at hindi yung mga totoong may pure talent na pwedeng makatulong sana both ends of the floor? Tara! Inanunsyo na nga kagabi yung Final 12 ng Gilas Pilipinas at as usual maraming mga tao nagalit kay Coach Tim. Pinaliwanag naman ng SVP at Gilas na personal choice ito ni Coach Tim Cone. As usual, nagwawala ng mga tao sa social media. Sa ating possibilities, yung isa hindi ko inaasahan na iiwan sa ere. Sinasabi ko na nga ba na si Jamie Malonzo at Troy Rosario ang tatanggalin, pero ito si 1GDL. Ang akala ko na kukunin ni Coach Tim sa halip na si RJ Abarientos nga ang kinuha nila. Bakit kaya? Alam ko na marami sa atin at isa din ako doon sa mga tao na gustong isama si 1GDL sa roster, pero hindi naman po pulido ang selection. An kay Coach Tim, kaunting oras at panahon ang preparasyon nila, which is para nga sa kanya wala nang panahon sa iba pang adjustments maliban kung in demand na talaga masyadong posisyon gaya ni QMB. Si QMB kahit di pamilyar pero pinili nilang isama dahil sa kanyang defensive prowess at mas lalaki pang size advantage natin kapag nandyan siya. Ito din ang dahilan kaya binagsak na ng tuluyan si Troy at Jamie. Si Troy alam na niya yan, sinabihan na siya bago binagsak. Si Jamie naman ang walang kaalam-alam. Umuwi pa naman siya pero yun nga lang nauwi sa wala. Parang naaawa tuloy ako sa kanya kasi grabe yung pagpapasikat niya kay Coach Tim sa practice. Ngayon naman itong si 1GDL. Ito talagang kinagalit ng mga tao. Bakit pa raw kasi kinuha at bakit pa nagkakaroon ng 18 months sa Gilas kung hanggang practice lang? At bakit nga ba si RJ Abarientos ang pinili? Pinakaayaw ni Coach Tim yung siyang nag-a-adjust. Kumbaga ayaw niya maapektuhan yung system niya para lang sa isang player na hindi pa nakapaglaro under sa kanya. At para kay Coach Tim, wala pang ideya si 1GDL sa mga gagawin niya kapag naka-triangle. Hindi kagaya ni RJ Abarientos na pamilyar na masyado kasi taga Ginebra yan. Kahit konting practice lang, alam na niya kung anong mga gagawin, saan dadapo ang next execution after nitong play at saan iba-box out. Kung galit kayo kay Coach Tim, naku, dinadahilan lang naman niya yung kulang tayo sa araw, kulang sa oras ang prep. Dapat 2 months ahead daw para ma-insert na sa wakas yung mga unfamiliar players at mas mahasa sila sa ganitong system. Paano ba yan? Lagi na lang bang ganito? So dapat pala mapunta muna ng Ginebra si 1GDL para mapabilang na sa Gilas. Mukhang masamang araw ang loob niya at dismayado siya kasi akala niya yun ang magiging exposure niya sa national team under sa kanya. Sa isang banda, medyo may punto naman si Coach Tim. Paano ba naman? Kasi konting oras lang binibigay ng PBA kasi yung PBA hindi naman mapagbigay. Walang pansamantalang nagpapahinto sa PBA games para sa mas malaki at importanteng games sa international scene na gaya nito. Wala namang magagawa si 1GDL. Ay hindi ko lang maintindihan bakit pa sinasama sa 18-man lineup kung hanggang sa practice lang naman pala. Bagamat nilinaw ni Coach Tim parte pa rin daw sila ng Gilas program. Ang tanong, paano sila magiging parte kung si 1GDL hindi pa rin pamilyar sa system kasi wala siyang kaalam-alam sa triangle? Paano pa siya magiging parte? Taga-practice lang? Hanggang dyan na lang siguro siya. Alam niyo, sayang ang talento ng batang yan. Siya yung totoong may shooting, may playmaking. Yung kumpiyansa niya, grabe ang taas. Kudos na lang kay 1GDL sa kanyang effort sa practice. Tsaka hindi naman natin inaano si RJ sa kanyang kakayahan ha. Kung sa bagay, mas mapapadali ang trabaho ng wing at shooters kapag nandyan ang isang guard na sanay na. Sigurado ako na may iba sa inyo na nagsasabi, malakas daw ang kapit ni RJ. Pero tinitingnan lang naman siguro ni Coach Tim kung paano ang outcome ng execution. Sa totoo lang, mas gugustuhin pa ni Coach Tim na magkaroon ng players na pamilyar sa system kaysa magkaroon ng magaling at talented players pero hindi naman swak sa pinapatakbo nila. Anong masasabi niyo dito mga quiz?